Isang magandang pagpapalang hapon po sa inyong lahat. Isang malakas na palakpak papuri sa ating Diyos na buhay. Palakpak na pinagpala sa araw na ito. Ibigay po natin ang todo palakpak para sa ating Yahweh El Shaddai. Isang magandang hapon po sa mga nakatutok ngayon sa ating live. At inaanyayahan ko po sa araw na ito. Kumusta na po kayo? Thank you. Bless. Happy and prosperous talaga. Magaling na, Mayaman pa. matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Isang malakas na tagumpay na palakpak muna dyan, mga kapatid ko. Yes, tayo po ay may baguhan sa araw na ito. Inanyahan ko praise po God. ang aking sister na bago rito. Ayun nga, sis. Ay, dalawa sila. Tayo ka, tulungan mo ako mag-assist. Kaya nga eh. Wala nag-assist. Yes, palakpakan natin ang ating mga kapatid. Dito mga sis, tayo kayo rito. Wow, pinagpala. Yes. Amen. Inanyayahan ko kayo at ating i-welcome ang ating mga baguhan. Tayo po kayo mga kapatid at i-welcome sila. Amen. I-welcome po mga kapatid. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magpahanap sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y mayaman. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Yes, palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Thanks God. We are very happy to welcome you, our dear sister, in the family of El Shaddai. Arito po kami, explain ko lang sa inyo ang ibig sabihin ng El Shaddai at kung bakit kami nagkakatipon sa oras na ito. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic charismatic renewal movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebrew, ibig sabihin ng El ay God at ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is the God is more than enough or the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the 7 covenant name of God in the Bible. Yan pong mga hawak ninyo, mga sister, nakasulat po, may mga bookmark kami dyan, mga panyo. Ang may book, ang araw, ang gawain po ng El Shaddai ay araw-araw po ito. Monday to Friday po ay dito po kami sa St. Joseph. Start ng 1 o'clock hanggang 3 o'clock. Yung mass naman po, 12 o'clock ang start. Ang Saturday and Sunday naman po, doon po tayo sa Saikong, sa Sacred Heart Church po. Ang panyo po natin ay isa sa mga salita ng Panginoon. Ito po ang nakasulat ang Psalm. Ito po ay dinarasan ng prayer partners tuwing 6 a.m., 12 p.m. at 6 p.m. po. Mga sister, yan pong hawak nyo naman pong itong liturgical calendar. Andyan po yung mga gospel natin. Kung kayo po hindi makalabas o kung saan man po kayo, maliit man po kayo, pwede nyo po, mababasa nyo po dyan. Basta may Bible kayo sa mga cellphone nyo po. At yan po din ay nakasulat, may mga
important number po tayo dito sa Hong Kong, so iba't ibang community. Nandiyan na po yung mga ibang, ano ba ito, mga nakasulat? Ano pa po, yung ating statutory holiday, nandiyan rin po yan. Lahat po ng mga karapatan natin ay nandiyan po nakasulat, lahat po yan. At nais ko po malaman ang pangalan nyo at taga saan po kayo sa ating bansa. Ako si Maria Cristina Ansok, taga Dumaguete. Ako po si Cherry Gonzales, taga Catanduanes po, Bicol. Mga sister, pwede na po kayo umupo. Nawa, hindi ito ang una nating pagkikita. Wag ko sitong simula. Thank you. Amen. Monday na po. Salamat. Every Monday daw sila. Amen. Nadagdagan. Palakpak po sapagkat tayo nadagdagan na naman po tayo. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Di po ba? Ay, hello mga sister. Mabuti po ang Diyos sa atin, di ba? Sa araw-araw nating buhay, tayo binibigyan ng kalakasan. Sa araw-araw nating pagtatrabaho ay laging nandiyan ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ay dadako na. Sino rito ang pinagpala? Nako, alam ko, yung iba nakaganon lang ba yan? Tunay nga napakabuti ng ating Diyos, di po ba? Amen. Kaya tayo ay magsisimula na. I-share po natin ang mga blessings, hindi lang blessings, kung paano tayo sinasamahan ng Panginoon sa araw-araw, kung paano natin pinagkakatiwala ang ating buhay sa Kanya. Higit sa lahat, bilang mananampalataya sa ating Diyos, tayo po ay mag-share. Sino pong nais mag-share sa una sa birthday celebrant? Sister Rose, Cherry pala. Sorry. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Unang-una, sa kalakasan na palagi niyang binibigay sa akin at sa aking buong pamilya. Pangalawa, it's my birthday today. So, thank you Lord sa dagdag na taon na pinagkaloob mo sa akin. Yan lang po. Thank you. Meron po ba bang nais magpatotoo? Okay, sister? Thank you. Amen. Magandang hapon po. Nagpapasalamat po ako sa biyayang binibigay sa amin ni Yahweh kasi single mom ako, meron po akong 3 anak. So, nagpapasalamat po ako dahil na-approve na po yung residency ng isang anak ko. Kasi naka-stay sila sa Pilipinas, so siyempre, pag naka-stay sa Pilipinas, siyempre maraming questions sa immigration. So, pinag-pray ko yung kay Lord, binigay ko sa Kanya lahat. So, binibigay ko lahat kay Lord. Thank you, Lord. Tsaka, nagpapasalamat din po ako dahil matagal na po ako sa gawain, pero nag-iika po na po ako. Kasi, kumbaga, kobinan ko yon para sa mga anak ko. Thank you, Lord. Thank you sa mga biyayang binibigay niya. Amen. Amen. Napakabuti talaga ng ating Diyos, lalo na sa mga taong tunay na nanalig sa kanyang mga salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Mayroon po bang mag-share sa oras na ito? Pagkakataon na natin sa Sunday po, naku, napakadaming gustong mag-share. Ay, si Sister, pasok. Gusto ko lang po ibalik ang taus-pusong papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil tunay na napakabuti ng Diyos. Dahil Sem, nag-send sa akin yung apo ko na pinapaaral ko. Sabi niya na parang nagdadalawang isip siya kasi yung grade, yung isang subject niya, yung grade na binigay sa kanya na supposed to be hindi pala yun. Kasi ang sabi ng instructress niya, sabi niya, bakit hindi ka na nagre-recite? Sabi niya, ganun sa class ko, ganito, ganyan. Para nagtampo yung bata. Purihin ang Diyos dahil yung 1/8 na binigay doon, na yun ang isinulat ng nag-print nung grades nila, ang nakasulat sa instructress niya is 1.3. Kaya sabi niya, Mami, thank God, kasi nag-aalala siya, baka hindi siya mapasali. Yun na yun. Kaya Lord, ibinabalik ko sa iyo ang taus-pusong papurit pasasalamat. Loobin mo na, O Diyos, sa iyo ang katagumpayan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, magsitayo na tayo at ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita.
na ihahayag ng ating kapatid na si Brother Hernani Gonzalez, Elder Disciple. Pangungunahan naman po tayo ng panalangin ni Sister Grace at sa panambahan naman po ay pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa mga oras na ito, Lord, kami po ay nakakatimpon muli sa iyong harapan. Ama, ikaw po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, mapag-aruga, mapagpatawad higit sa lahat. Kaya sa mga oras na ito, Lord, patuloy po kaming humingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa. Wagkos hindi man po kami karapat-dapat, pero patuloy at patuloy mo kaming pinapatawad. At maraming salamat po, God, hallelujah, sa buong linggo na nagdaan, God, na kami po'y iningatan mo, pati ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo kaming iniingatan, O God, hallelujah, dahil mahal mo kami. Maraming salamat. Wala po kami maibalik, kundi ito lang po ang pagsamba, pagpuri sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy namin itinataas ang grupong ito, Mandi Group. Patuloy mo pong pagpalain, O God, hallelujah. Patuloy mo kaming kasihan lahat ng iyong kapangyarihan upang pagpalain ang buong grupo na ito. Huwag ko sa mga attender, O God, hallelujah. Patuloy mo rin pagpalain, O God, lahat, O God, hallelujah, na mamahala. O God, hallelujah. Dahil wala po kaming inaasahan, kundi ikaw po lamang, O God, hallelujah. Maraming salamat po, God, hallelujah. Patuloy mo rin po pagpalain, O God, hallelujah, kami mga choir mo, ang mga band, O God, hallelujah, ang mga lahat na sa lahat ang manggagawa mo, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng katatagan, O God, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. At kami po ay maging matatag, O God, hallelujah, sa anumang oring pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo rin pagpalain ang aming mga minimithi, O God, hallelujah. Lalo na po ang kaming lahat dito, O God, hallelujah, na naghihintay ng biyaya ng gagaling sa iyo. Dahil wala po kaming inaasahan, kundi ikaw po lamang, Panginoon. Patuloy mo rin po pagpalain ang buong El Shaddai, Panginoon, O God, hallelujah, mula dito hanggang sa Pilipinas, Panginoon. At ganoon din po si Brother, Panginoon, O God, hallelujah, patuloy mo rin po siyang pagpalain, gabayan patnubayan, Panginoon. Patuloy mong samahan ang kanyang mga salita na ihayag ngayon, Panginoon. Daluyan ng iyong kapangyarihan upang po ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan. At ito ay magbigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw naming gawa. At ito po ay maibahagi rin po namin sa mga taong nangangailangan ng iyong awa, Panginoon. At nais mo para sa amin lahat, Panginoon. Ama, wala po kaming maihiling kundi ang pasalamatan ka. At ikaw pong nakakabatid at nakakaunawa sa amin, Panginoon. Lahat po ng aming mga mithiin. Naway, O God, hallelujah, inaangkin na po namin sa pagbaba namin dito ay kami po ay answer prayer na sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ng aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na naghahari simula noon at magpakailanman. To God in the highest glory, Jesus' mighty we pray. Amen and amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, palakpak ang mga kamay natin sa ating Panginoon. O purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Tanda ng pagsuko po sa ating Panginoon. Na wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen? Yes, O Lord God, prepare us to be your sanctuary, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary.
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, palakpak muna ng mga kamay nan sa ating Diyos. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Napakabuti ng Diyos sa araw na ito. Kaya kayo nandirito. Amen. 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 Sabi nga po sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Amen. Amen. Sige po, handa na po lang lahat na magpuri sa ating Diyos. Amen. Handa na sumayaw. Amen. Uminak sa ating Panginoon. Amen. Workers, tayo na. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Woo. I lay my life down at your feet, O God. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, each day I see. I put you first, that's all I need. I crumble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace and positivity within me. You never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever is all. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, palakpakan po muna natin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos.
Yes, Lord God, maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat sa buhay na patuloy pinahihiram sa amin. Maraming salamat kung kaya kami ay nandito sa mga oras na ito. O purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong pag-ibig na ipinadama sa bawat isa sa amin. Amen? Oh yes, oh God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Taas mo natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang aking inaasam. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay nagbigay ng buhay. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam Laging inaasam sa tuwin ay sa tuwin ay maranasan ko. pag-ibig mo, Diyos. Pag-ibig mo'y laging nagrarama. Ikaw ang laging hinahanap.
age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkon Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise Yahweh, praise Jesus, praise Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, through your words retained in them, they just could not understand. There was some work was done through the frailty Of your sound. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkon Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkon Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. praise Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Yahweh El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, pagpalain mo po ang araw na ito na napakahalaga. Araw ng pagpili ng mga mamumuno sa aming bansa sa Pilipinas ay ang election 2025. Lord, bahala na po kayo. I know, Lord, everything is under control by your power. Lahat ng isipan at puso ng tao, hawak mo. Dahil walang imposible sa iyo. Kayo po ang mangusap sa kanila, Panginoon, at kami raman dito sa Hong Kong na nanalangin para po sa kaayusan ng eleksyon ngayon. Pagpalain mo po ang Monday Group na walang sawa na patuloy na dumadalo sa iyong gawain dahil sinabi po ninyo sa Hebrew 10:25, huwag kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Pagpalain mo yung lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang bawat puso na bawat makikinig, manonood sa Facebook, sa YouTube. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh at Dai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito.
pag-asa naririto sa tuwing nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Tapos ang kamay. Iwagayway. Sabihin nyo, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Ayan, praise the Lord. No? Sister, dito ka umupo. Hindi ka sagip dyan ng camera. Ka dito. Okay. Alam nyo ba na ang buwan ng May ay napakahalaga po sa history ng mundo at ng Pilipinas. Kasi nilagyan ko dito, ang topic ko dito is about be brave. No? Maging matapang ka. At panood niyo ba yung pelikula Braveheart? Napanood ko yun. Okay. Itong May, dito tayo nagkaroon ng eleksyon o pagpili ng Santo Papa, Pope. Dito na nakagkaroon tayo ng Pope. Ngayon, nakalagay dito, Monday, 2025, election in the Philippines. No? Kaya hindi makalimutan to yung May 2025. Pagpalit ng Santo Papa at sa Pilipinas election. No? Ngayon, ang sabi po dito sa ating babasahin, yung pong topic natin, be brave, dito po sa John 16:29 up to 33. Ito yung gospel, no? 29 up to 23. John 16:29 up to 33. Then these disciples said to him, "Now you are speaking plainly without using figures of speech. We know now that you know everything you do that need to have someone ask you question. This makes us to believe that you came from God." Jesus answered them, "Do you believe now? The time is coming and is already here when all of you will scattered, each of you to your own home, and I will be left all alone. But I am not really alone because the Father is with me. I have told you
this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Sabi sa ating sariling wika, sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na sa patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin na ninuman dahil dito naniniwala kaming kayo mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, ngunit naniniwala ba kayo ngayon? Darating ang oras na ngayon na nga na magkawatak-watak kayo at magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will trust in you. Amen. Alam mo yung awitin na yon, pag yan ay narinig mo, pag ikaw lang mag-isa, naku, kahit gaano kalaki ang problema mo, ha? Mawawala. Amen. Amen. So magsiupo po tayo at sabihin niyo sa inyong katabi, sister, kailangan lakasan mo ang iyong loob. Amen.
Yan pa naman yung topic natin. Oh. Sabi dito, but be brave. Magiging matapang ka, malakas ang loob. Yung mga mahina ang loob, paiyak-iyakin sa sulok. Amen po ba? Yung mahina ang loob, gusto ko nang pakamatay. Ha? Yung mga mahina ang loob, hindi po magtatagumpay kahit kailan. Ha? Sa mundong ito, masama man yung salitang sugal, pero kailangan sumugal ka. Amen? Itaya. Alam niyo ba yung salitang pananampalataya? Hinati po yan sa dalawa. Pananam, tapos hati, palataya. Pananampalataya. Sinong una nagtaya? Si Jesus Christ. Hindi siya natakot mamatay sa krus. Dahil walang ibang paraan para ang tao matubos, kundi yung kanyang pagkamatay sa krus. Itong ebanghelyong ito, may tinatawag tayo sa Bible yung ED at saka yung tapos na. Ito, hindi pa ito natapos yung kanyang pagliligtas. Sinabi lang niya sa kanyang mga alagad, ito mangyayari sa akin. Kayo magkawatak-watak. Magkakanya-kanya kayo ng takbo. Nangyari ba yon? Di ba si Pedro, nangako, buhay ko itataya ko sa iyo. Hindi pwede mangyari yan sa iyo, Panginoon. Ano sinabi ni Jesus? Pedro, tandaan mo to. Bago tumilaok ang manok, 3 bisis mo ako katatwa. Ha? O sinong naiwan noon nung nagsitakas ng mga alagad? Nasaan sila? Kanya-kanya silang takbo. Sinong naiwan doon? Si Juan. Si Mama Mary. Kaya pala si Juan, ang tawag ko sa kanya, John the Beloved. Kasi siyang iwanan ni Jesus kay Mama Mary. Kung wala doon si Juan sa paanan ni Jesus, bago malagutan si Jesus ng hininga, sinong iwanan niya doon? Hindi ba pwede sabihin ng Panginoon, uy, malapit na ako malagutan ng hininga. Hanapin niyo si Juan. Hanapin niyo. Aba, nakalagay po yun sa Bible. Ha? Kasi ang papel talaga ni Juan, ito lagi itanim sa isip niyo, ang namili sa 12 disciple, hindi po si Jesus, ang Ama. At may kanya-kanyang papel itong mga disipulo. Ha? Anong papel ni Judas? Maghudas. Kasalanan ba ni Judas kung maghudas siya? Kasi hindi magaganap ang sinasabi sa kasulatan kung wala magkanulo sa kanya. Si Judas tanging inilagay ng Diyos Ama para magkanulo kay Jesus. Huwag naman kayong magalit kay Judas. Baka mamaya pagdating sa langit, si Judas ang receptionist. Kumusta kayo? Amen? Na? Kaya mga scholarship sa Bible, wala silang sinasabi na si Judas na sa impyerno. Because the plan of salvation, isang kwan po yan, istorya. O si Juan, sabi ni Jesus, itong sasabihin ko sa inyo, hindi na ako magsasabi sa inyo ng talinaga. Pag sinabing talinaga, patungkol. Pag sinabing tuwiran, kaya nga nagtakas yung, sabi ng mga alagad ni Jesus, nung basahin po niyo yung John 6, John 6, doon sa 63 nung sinabi na ng Panginoon, John 6, buong talata po yun, iniwan si Kristo ng kanyang mga alagad. No? Yung 72 na inassign ni Lord, umalis lahat yun. Ang natira yung 12 disciple na pinili ng Ama. Ano sabi ni Jesus noon? Maliban, inumin niyo ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng mga alagad, ano kahilo? Painumin dugo mo sa amin? Ano kami, vampira? O lahat yun, nagsialis po yun. Pangalawa, sinabi ni Jesus, hindi na po talinhaga yun, maliban kanin ninyo ang aking laman. Sabi ng mga alagad yun,
Ano kahilo? Hindi kami kanibal. Ang kanibal lang kumakain ng laman. Bakit ipakain mo sa amin ang laman mo? Ano kami? O sabi ng ibang mga alagad, tara, alis na tayo. Wala palang kwenta yung sinusundan natin. Di alis na sila. Ang natira, si Peter. Tinanong ni Jesus, nandito pa kayo? Pedro, dito pa kayo? Hindi ba kayo umalis tulad ng mga kasama ninyo? Amen? Ano sinabi ni Pedro? Panginoon, pag umalis kami, saan naman kami pupunta? Itanong mo sa isip mo yan. Pag umalis ka sa El Shaddai, saan ka pupunta? Di balik ka doon sa lumang buhay mo. Ha? Ang dami kong nakilala na umalis sa El Shaddai, nagkawindang-windang ang buhay, nangamatay lang sila. Pero yung natili dito, gwapo, kahit may edad na, gwapo pa rin, malakas pa rin, pinagpala pa rin. Dahil sabi ni Lord, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? O yun. Alam mo sagot ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta kung kami ay alis sa iyo? Nasa inyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kami tatalikod sa iyo. Sino ba yung pinalitan ni Pope Leo XIV? Si San Pedro, ang kauna-unang papa sa Roma. Muntik na lang yung ating kababayan. Don't worry, Cardinal Tag. Bata ka pa. Darating ng panahon. Amen? O yun. So yun ang gusto ko ipakita sa inyo, yung kabuuan ng Ebanghelyong ito. Pero sabi ni Lord, ito ang sasabihin ko sa inyo, huwag kayong magpakatapang kayo. Sabi niya, sa pagkatandaan ninyo ang sanlibutang ito, mapagtagumpayan ko. And you are more than conqueror. Amen po ba? Amen. So, dito na tayo ngayon sa ating topic. No? Doon sa Ebanghelyo natin, yun ang pahapyaw doon. Pero sa topic natin, no? Be brave. Sabihin mo, kapatid, lakasan mo ang iyong loob. Magpakatapang ka. Hindi yung magtatapang-tapangan, ha? Kasi may mga taong matapang pero duwag. Amen? Sabi ng isa, brother, sa dugo namin yung maging matapang. Bakit? Ako'y waray. Oo. Sabi ng Batanggin, hindi maaari iyan. Amen? Sabi ng mga taga-Bicolano, kami mga Bicol ay very cool. Bicol, very cool. Di kami matapang. Hindi, malamig ang ulo namin. Di kami mainitin ang ulo. Diba? Sabi naman sa Bisaya, sa Amon, sa Negros, the city of smile, the province of love, Negros Occidental. Yun ang bansag ng aming probinsya. Pag pumunta ka doon, alam mo ang Bacolod, province of Negros, top 10 na pinupuntahan ngayon ng mga mag-migrate na mga foreigner. Ang target ng mga foreigner ngayon, kahit yung mga American retiree, ang mga Israelites, mayroon silang napili na 10 province cities. At number 1 na doon ang aming lugar. Ang Iloilo, ang Banwako, Ginahingadlan, matamis nga pulong. At hindi lang yon. Sa Bacolod, pag mamasyal ka doon, walang nakasimangot doon, kahit mga bungi nakangiti. Dahil yan ang bansag doon sa aming lugar, the city of smile, the province of love, Negros Occidental. Kaya walang taong nagagalit doon, kahit papatay na sila, bahala ka, papatayin kita. Sabi naman ng isa, hindi ko maniniwalang galit to eh.
Yun ang mga taga-Negros, galit na, malambing pa. Purihin natin ang Panginoon. No? O yan. O, anong sinabi dito? Dito tayo kukuha ng aral o teaching sa John 16 verse 33. I have told you this so that you will have peace by being united. How the world will make you suffer. Pero ang sabi niya ito, but be brave. Ngayon, ang mundong ito magkaroon ng kapaghatian, magkaroon ng kaguluhan. Sabi ni Lord, huwag kayong matakot, be brave. Magpakatapang kayo, be courageous. So, how does God give us courage? Yan naman ang tanong. How does God give us courage? With God's protection. With God's protection and guidance, we should be able to conquer our fears and live life. Ang pwede lang ang tawag nito, magtagumpay tayo, mapagtagumpayan natin yung takot sa buhay natin. Ang number one kalaban natin, hindi po ibang tao, ikaw. Sarili mo. No? Dapat sa bawat tao, mapagtagumpayan mo yung sarili mo, mapagtagumpayan mo yung fear, yung takot. Kaya sabi ni Lord, fear not. Alam niyo ba kung ilang beses binanggit sa Bible yung fear not? 365. Every day, pagkagising mo lang, sinasabi na ni Lord, fear not. Anak, huwag kang matakot. Kaya mo yan. Lumaban ka. Huwag kang tumakas. Huwag kang tumakbo. Amen? Ang tunay na matapang, hindi tinatakbuhan. Kung may utang ka, huwag mong takbuhan yung utang mo. Bayaran mo. Kausapin mo yung pinagkautangan mo. Wait lang. Kailan mo ako babayaran? Darating. Kailan darating? Basta darating. Amen po ba? Yung mga tumatakbo, duwag yun. Yung mga vloggers na tumatakbo doon sa ibang bansa, mga duwag yun. Ang totoong matapang, hinaharap niya yung pong kanyang, kung hindi man totoo, bakit ka natatakot? The truth will prevail. Ang katotohanan, hindi pwede takpan. Kaya tingnan po niyo yung fluorescent na may ilaw. Kahit balutin mo man ng napakakapal na tela, ang liwanag lumulusot pa rin. That is the truth. Because Jesus is the truth. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Ako ito, ang buhay, ang katotohanan. Kaya pagkasama mo si Kristo, sinabi niya, don't worry, my son, my daughter, if God is with you, who can be against you? If God is with us, who can be against us? Kahit pagsamasamahin pa lahat ng chismosa dito sa Hong Kong, hindi mananalo sa iyo yan pag ikaw'y nabubuhay sa katotohanan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Yan. How does God give us courage? With God's protection and guidance, we should be able to conquer our fear and live life full of determination. Ang desire, hindi po sapat yan. Ang desire, parang kugon yan na nasunog, na nagningas. Dapat kung mayroon kang desire of your heart, mayroong kasunod yan, determination. The man of determination, hindi natatakot, patay kung patay, hindi natatakot yan. At huwag mong takutin yung mga taong mayroong determinasyon kasi hindi yan uurong sa iyo, lalaban sa iyo yan hanggang kamatayan. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Yung determinasyon kasi, grabe yan. No?
kahit anong failure o pagbagsak, hindi yan umuurong. Tuloy ang laban yan. Kahit siya ay nagkaroon ng UTI. Do you mean UTI? UTI, umibig tapos iniwan. Parang si Jobier eh. Amen po ba? Oh. Iniwan ka, di umibig ka ulit. What is wrong? Ha? UTI, umibig tapos iniwan. Di umibig ulit. Ay brother bay, umibig ulit tapos iniwan. Di umibig ulit. Makakatagpo ka rin na magbibigay sa iyo sa tagumpay ng buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. No? Okay? I is God that commands us to have courage. Or that means having faith and confidence in Him. Through Scripture, we can find the courage God desire us to have. Isipin mo si Lord, desire ni Lord na magkaroon ka ng ganon? Magkaroon ka ng puso na matapang? Ha? Amen pa ba? Amen. Then, brothers and sisters, mahalaga po ang pananampalataya. Alam mo ang tao, pag confidence ka, hindi ka natatakot kasi may tiwala ka sa sarili mo eh. Malampasan ko to. Pero kung wala kang tiwala sa sarili mo, mamamatay kang dilat ang mata. Amen po ba? Amen. A man of confidence, itong mga taong matindi ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya yung awit, walk with faith in your heart. No? Yung mga taong lumalakad sa pananampalataya, parang ano yan eh. Sa prayer, bigyan ko yan ng kwan ha. Halimbawa, bakit ang nagdadala ng mga may sakit, yung mga nasa bingit ng kamatayan, bakit ambulansya? Kasi may wangwang. Ang ambulansya, pag magwangwang yan, lahat ng sasakyan tatabi. Uy, tabi. May hinahabol yan. Amen? Ang taong totoong may relasyon sa Diyos at may pananampalataya, kahit gano'ng kabigat ang problema, lutas agad. Ang panalangin niya, hindi lang sa bubong, kundi tumatagos hanggang sa kalangitan para siyang may wangwang. Hallelujah. Amen po ba? Yan ang mga tao yung full of faith, full of confidence. Alam niya na lahat ng bagay mapagtagumpayan niya dahil kasama niya ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? Sabi ng iba, sa akin tagal na, naniguwang na ako, pumunti ng buhok ko. Di pa rin dumating ang aking panalangin. Binigay, hindi naman nabuksan. Diyos ko po. Nakita ninyo? Kasi, sabi ko nga sa inyo, sa panalangin may sikreto yan eh. Pag ikay nag-aalinlangan, huwag ka nang humingi. Alam bakit? Wala ring silbi eh. Bakit, brother? Sinabi ng Biblia, pag uwi mo, basahin mo. James 1:6 up to 8. Sabi ni Lord, ang bawat humingi dapat manalig, sapagkat ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung anong gagawin.
Huwag siyang umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip. Yung mga mahina ang loob na tao, mga double-minded person, hindi confidence doon sa kanyang sarili, maging sa kanyang Diyos. Kung totoong ang Diyos mo ay buhay, ipagtatanggol ka ng iyong Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Ayan. Tingnan nyo, ha? Number 3. Number 3 na tayo, ha? How did David show courage? Tandaan nyo, ang mga man of God, sila po nakalagay sa Bible para pamarisan natin. Okay? Sino ba si David? Ha? How did David show, pinakita ni David sa buong sanlibutan, sa buong henerasyon, ang kanyang katapangan. Hindi po siya natakot kahit kay Gulayat. Courage is the willingness to do. Yung word na willingness, yun yung mga taong, sabi ng isa, may disciple tayo na nagiging scout ranger. Bago kautusan, doon pumunta sila sa Israel. Preacher yun, gitarista pa. Tapos, doon sa Israel, mayroon po silang mission doon sa Golan Heights, yung lugar na pinoproteksyonan ng mga Hudyo. Di ang dami naman scout ranger, no? Ngayon, itong mga bandido, o yung mga Hamas, no? Yung mga kababaihan ng mga sundalo ng Israelita, hinustage. Pagkatapos, itong mga rangers na ito, napaligiran sila ng mga bandido. At ang mga Pilipino, pinasusuko. Uwing kayo namin sa bansa ninyo, sumuko lang kayo ng maayos. Sabi ng itong si brother, sir, sabi niya doon sa kanyang superior, huwag tayong maniniwala sa mga salita mga yan, mga traidor yan. Lumaban tayo hanggang kamatayan. Isipin mo, mga 50 sila ang nakapaligid sa kanila, may higit 200. Kaya mga Pilipino, hindi mo pwedeng, bago pumunta yun doon, patay kung patayan. Amen? O di, nag-meeting na sila. No? Alam mo yung mga scout ranger, kamay mo lang ilabas, tatamaan nila. Grabe talaga sa tapang yan at saka sharpshooter lahat yan. Alam mo nangyari? Sabi ng kanilang pinaka-superior, kung buhay pa kayo, doon tayo magkikita-kita sa isang lugar. Isipin mo ang dadaanan nila, ilalim ng tubig, bundok, para sila ay lumaban. Tapos binilang na nila yung kanilang mga bala, bawat isa. Sabi ng isang preacher, isang bala, isa ang matutudas nito. Alam mo, hindi sila nabawasan. No? Brother, ba yung pinag-aralan namin aktual? Yung mga lalaking tao, mga lampayan. Nagsawa daw siya titira. No? Sila po yung pinarangalan ni Netanyahu na mga Filipino soldier na iniligtas nila ang mga sundalong Israelite. Kasi ang mga sundalong Israelite, babae. Nakita ko doon, nandun ako, lahat ng mamamayan ng Israel, puro sundalo, babae, lalaki.
Pag edad mo ng 18 years old, sundalo ka na. Lahat ng tao naglalakad doon, may nakabit-bit na mga armas. Sundalo talaga sila lahat. Oh. Kaya sila, itong mga Pilipinong ito, binigyan ng karangalan, pinakamataas na karangalan doon sa Israel. Pag-uwi niya dito, magre-retiro na ako, Brother Bay. Ang ranggo ko tumaas, nagiging sergeant na sarahento na ako, at malaki pa ang aming tatanggapin. Dahil hindi po sila ordinaryong militar. Sila po ay mga scout ranger, yung elite force na pinadala doon. At sila po nagtagumpay doon pag naalaala nila yung salitang be brave. Take courage. Naalaala na si David, sabi nila, si David musmus. Sinabing ani Gulayat, ano ako ibon? Tiradurin mo. Ano sinabi ni David? Hindi kita lalabanan sa tabak dahil higanti ka. Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh El Shaddai. Kaya ang El Shaddai, ang pangalan po yan, the most powerful name of God. Pag inawit mo, age to age, you're still the same by the power of your name. Isipin mo, age to age, you're still the same by the power of your name. At ang daladala nitong mga sundalong ito ay pangalan ni El Shaddai na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? So brothers and sisters, number one po sa courage, number one, yung willingness. Wala sa pilitan. Pag nasa mission ka, mission accomplish. Pag sa mission ka, obey before complain. Amen? Amen po ba? Courage is the willingness to do. To do. Kahit anong mangyari, gawin ko to. Ha? Anong pakialam ko sa inyo? Basta gawin ko to. Tapos sabi dito, something that is hard, even though it might be risky. Oh, yung risky, natural lang yun. Pag nasa mission ka, may risky. Hindi ba risky kay David yung higante yung kalabanin niya? Ha? Oh. Risky or difficult, David have courage to follow God. Plan for his life and became the king of Israel, even though there were a lot of hard situation he faced along the way. Amen? Huwag mong sabihin na puro dadaan ka sa superhighway. Dadaan ka sa gubat. Kaya sinabi ni Yahweh, Juan Bautista, mauna ka. Ihanda mo ang daraanan ni Jesus. Tambakan mo ang mga baku-bakong landas. Ang mga liko-liko, ituwid mo. Kaya si Juan Bautista walang takot. Ang kanya pong kinakain, hindi baboy na nakaka-high blood. Ang kinakain ni Juan Bautista ay pulot pukyutan at kamuti. Amen? Kaya kung simulan dumating ako dito, kamuti lang. Bigyan niyo ako saging at kamuti. Gaganda ang katawan ko. Bigyan niyo ako ng bawang at saka sibuyas. Walang masasabi yung mga aswang na at mangkukulam. Amen? 7 months. Ha? Yung mga damit kong hindi ko maisuot ngayon. Ha?
Kung dati double XL, ngayon XL na lang. At kasya na ang XL. Ano ka? Ha? Kailan magkaroon ka ng willingness, gawin mo yung sinasabi mo, ha? Dahil susundan ng himala ni Yahweh El Shaddai yan. Amen? Amen po ba? Oh, si David ganon. No? Ano sabi ni David? Kahit maliit lang ako, mahal na hari, kaya ko yan si Goliath. Nilalapastanganan niya ang Diyos natin na si Yahweh. Ang sabi niya, pisot yan. Ha? Walang tuli yan. Sinabi ni David. Ha? Kasi sa mga Hudyo, bawal yung pisot. Bawal yung hindi tuli. Ha? Hindi ka bastusan yan. Nasa pananampalataya yun. No? At sa Pilipino, kakantyawan ka pag pisot ka. Nung pumunta kami sa Japan, mayroon tawag doon, onisin. Pagpasok mo doon, lahat ng kalalakihan mga Hapon nakahubad-hubad. Pagpasok ng mga Pilipino, nanlalaki ang mata nila, wah, wah. Kasi iba ang mga Pinoy kaysa mga Hapon. Sa kanila, nagloloy-loy, parang bata. Ang mga Pinoy. Kaya nga akala namin yung mga lalaki doon, mga bakla eh. Nakikita nila yung kakaiba sa mga Pinoy. Wow. Wow, wowie. Palapakan natin ang Panginoon, no? Woo! Amen? Alam mo, ito, sasabihin ko sa inyo, no? Nag-away si Pedro, si San Pablo. Kasi gusto ni San Pedro ipatuli yung mga tiguang na. Nandun yan sa Aklat ng Gawa. Sabi ni San Pablo, makukunat na mga iyan, mga matatanda na. Kaya doon, nagkaroon sila ng hati. Kasi nag-away-away na yung grupo ni San Pablo at saka ni San Pedro eh. Ito lang gawin nyo. Ikaw, Pablo, doon ka sa mga Gentiles, mga pagano. Ikaw naman, Pedro, doon ka sa mga Hudyo. Kasi Pedro, natili siya sa mga Hudyo dahil yung doktrina ni Pedro, i-apply niya lahat doon. Ito si San Pablo, galingan sa ibang lugar. No? Kasi si San Pablo, nagtatrabaho sa Roma. Member siya ng Roman Empire. Ang trabaho ni Saul, na naging San Pablo, siya po ang taga-usig sa mga taga-sunod ni Kristo. Amen? Yun. Kaya, para malaman ninyo, bakit nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo. Si San Pablo po pumunta ng Cyprus, tapos pumunta ng Greece, tapos tumawid sakay ng bangka papuntang Spain. Si San Pablo nangaral sa Espanya. At na-convert sa Kristyanismo ang Espanya. Ang Espanya nagkaroon ng Roman Empire, nasakop niya ang mga Portuguese. Kaya ang ginawa po ng mga Espanyol, dahil ang ugali ng mga Portuguese ay mga estranghero, mahilig sila mag-tour. Yung kanilang mga barko ay parang kung saang lugar. Si Magellan, hindi po siya Espanyol, siya ay Portuguese na inutusan ng hari ng Espanya para dalhin ang Kristyanismo sa Pilipinas. Alright? Kaya nung nandun ako sa Macau, nakikinig yung Portuguese na profesor, naku, pagkatapos ko, come. I will talk to you. Sabi ko, you know, Magellan,
Filipino, you killed Magellan. Ha? Ikaw ang pumatay. Mga Pilipino daw ang pumatay kay Magellan. Na ang layunin daw ni Magellan, hindi naman para sakupin ang Pilipinas, kundi ang trabaho lang ng mga Portuguese. Inuutosan na sila ng Espanya para dalhin ang Kristyanismo sa iba't ibang lugar. Sabi ko, malay ko diyan, no? Parang si Rene Requestas, no? Sabi ng profesor niya, ikaw ang pumatay sa kanya. Naku, tinanong ang tatay niya, Dad, punta ka sa eskwelahan. Sabi ni profesor, ako daw ang pumatay sa kanya, ikaw ang paliwanag. Ha? Anong sinabi ng tatay? Sabi mo sa profesor mo, lalong hindi ako ang pumatay kay... Pero bakit katatawan yun pero may kahulugan? No? Okay. Si David, at saka si Shadrach, Meshach at Abednego, yun yung matinding kuha natin na halimbawa, at saka si Samuel, si Daniel, yung hinulog doon sa kulungan ng mga leon na ginutom. Si Shadrach, Meshach at Abednego hinulog doon sa sa pugon na 7 bisis pinainit. Pero hindi sila natakot. Sila po yung mga matatapang na lingkod ng Diyos. No? Nung napanood ko yung kay Mel Gibson, The Braveheart, yung pinugutan siya ng ulo doon sa sa Scotland. Kita mo parang totoo eh. No? Pero hindi siya sumuko. Sige, patayin na niyo ako. Yan si si San Lorenzo Ruiz, pinapipili siya sa Japan. Pag hindi mo ni-renounce ang pananampalataya mo kay Jesus Christ, papatayin ka namin. Sabi pag tinalikuran mo ang pananampalataya mo kay Jesus Christ, pauwiin ka namin. Si San Lorenzo Ruiz ay minister yan, nagsusubo ng ostya sa Binondo. Ano sinabi ni San Lorenzo Ruiz? Pag tinalikuran ko si Jesus Christ, yung ostya na sinusubo ko, nagtraidor na ako. Kasi sinasabi ko doon, body of Christ. Tapos sabi ni San Lorenzo Ruiz, kung abot man ako ng 100 taon, mamamatay din ako. At least, pag namatay ako dito, hero ako. Santo. Kaya, sinabi ni San Lorenzo Ruiz, sige, patayin niyo ako. Total, mamamatay din naman ako eh. Kaya lang, bakit naging santo si San Lorenzo Ruiz? Dahil sa sinabi niya, anong sabi ni San Lorenzo Ruiz? Kung mayroon man ako 1,000 buhay ngayon, paulit-ulit man, kung patayin ninyo at muling nabuhay, patayin ninyo. Kung may 1,000 buhay man ako, iaalay ko pa rin alang-alang sa aking paniniwala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Yan. Diyan naging santo si San Lorenzo Ruiz. Dapat may ginawa ka bago ka magsanto. Hindi yung santo-santito lang. Si Pope John Paul II, buhay pa siya, ang tawag po sa kanya, the living saint. Si Saint Teresa of Calcutta, buhay pa siya, tinawag na siyang the living santa. Amen? Sapagkat ang isang santo, bago maaprubahan yan, iniimbestigahan muna ng Vatican, ng canon law, kung karapat-dapat ka maging santo. Si San Pedro Calungsod, bago dineclare na maging santo, ilang century, ilang daang taon ang investigasyon bago siya nagiging santo. Amen? Amen po ba? Hindi po basta-basta magiging santo.
Kaya ayaw ko maging santo eh. Okay, tuloy tayo. Sino yung kwan doon? Si Haring David. Sabi dito, how David show courage. Pinakita niya yung tapang niya, harapin si Goliath. Na? Ngayon, what is the meaning of courage biblically to one definition? Courage, also known as a bravery. Ayan ang kahulugan ng bravery. Yung sinabi niya na ni Jesus na be brave, sabi niya. Ang sanlibutan ito ay tigib ng suffering, kalungkutan, pero sabi niya, be brave, magpakatapang kayo. Huwag kayong matakot. Okay? Yan ang meaning ng courage, and also known as a bravery with will and fortitude, is the ability to comfort fear, peace, pain, risk, danger, uncertainty, or intimidation. So, pag sinabing ability, kapatid, no? Ibang klaseng yun, larangan kaysa ordinaryong tao. No? Hindi lahat ng tao mayroong courage, mayroong mga tao ipagkakanulo nila ang kapwa nila para maligtas lang sila. Amen po ba? Okay. Magstayo na kayo. How to become braver. Here are 8 ways to become a more courageous version of yourself. Yan. Yung 8 ito, matandaan nyo, panoorin nyo kasi yung mga video. Acknowledge your fear. Number 1. Kung mahina ka, sabi ni San Pablo, Panginoon, kung saan ako mahina, doon mo ako palalakasin. Amen? I-acknowledge mo na may kahinaan ka rin, tao lang ka lang. Sabi ng iba, brother, tao lang ako, marupok, mahina. O di hingin mo sa Panginoon na doon kanya palalakasin sa kahinaan mo. Amen? Amen. And number 2, use positive self-talk. Think positive. Use positive self-talk. Usapin mo sarili mo. Sabi mo, bakit ganyan ka, sarili ko? Bakit ang hina-hina mo? Kailangan huwag kang maging negative. May mga tao hindi natagumpay because negative thinking is always negative. Think positive. At huwag kayong sumama sa mga taong negatibo ang isip, di kayo magtatagumpay. Hahatakin kayo nila. Sumama kayo sa mga taong positibo ang pananaw sa buhay. Pag sila'y nagtagumpay, magtatagumpay ka rin. Amen. Woo! Amen? Amen. Number 3, get comfortable with being uncomfortable. May mga tao hindi komportable. Parang balisang-balisa. Di ba sabi ni Lord, huwag kayong mabalisa. Kailangan ang taong komportable lagi sa sarili niya, masaya ang buhay. Amen. Hindi tumatanda. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? And number 4, make being brave a habit. What is mean habit? Yung matulog na matulog is a bad habit, you know? Yung kain ng kain na wala sa oras is a bad habit. Amen. Yung lakwatsa, gastos ng gastos is a bad habit, you know? Ganon din yan. Ang pagiging matapang habit yan. Sabihin mo, matapang ako at tapang na tao. Amen. Number
Number 5, practice mindfulness. Mindfulness. Pag sinabing practice, nag-practice ka ba? Ha? Lahat ng bagay pinapractice. Amen. Hindi ka pwede maging perfect without practice. Na? Sabi ng isa, Brother Bay, ang aking pinapractice, how to love. O, magandang practice yan. Ha? Because love conquers all. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. No? Okay. Mindfulness. Ha? Mind your own business. Ha? Bakit paapekto ka doon sa ibang mga tao? Ha? Alam mo, yung sarili mo, hayaan mo sila. Kung ayaw lang magtagumpay, ikaw magtatagumpay ka. Okay. Number 6, find a mentor. Alam mo yung mga mentor ko? Si Brother Mike. Janitor pa lang ako noon, sabi ni Brother Bay, hayaan mo sila mag-kuan dyan, bye. Hayaan mo sila mag-kuan doon, nag-retreat kami sa Puerto Azul, doon sa dagat. Dito ka, umupo sa tabi ko. Turuan kita para kayo yumaman. Pero hindi ko sasabihin sa inyo yan. Sekreto ko yan. Okay, number 7, embrace failure. Yung iyong pagbagsak, huwag mo isisi sa iba. Embrace, siguro dito ako nagkulang. Siguro kaya bumagsak ako, ganito ang nangyari. No? Amen? At tandaan mo, kung saan ka bumagsak, doon ka tumanda. Kaya sabi ni Brother Mike, okay, para maka-move on kayo, ito ang gawin ninyo. Charge to experience. Taas ang kamay, sige na. Sikreto na natin yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa biyaya. Sa katuruang ito, naway matuto kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory that is set on me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me set on me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone, Tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang, kay Kristo lang. Tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Isang pinakamagandang ugali ng tao, nagtatanaw siya ng utang na loob
sa Diyos, sa bawat tagumpay, bawat success ng kanyang buhay. Sinasabi niya, nagtagumpay ako, Lord, hindi sa matalino ako. Nagtagumpay ako dahil tinulungan mo ako. Nagtagumpay ako dahil sinamahan mo ako. Panginoon, patuloy pong pagpalain ang aking mga kapatid, yung Monday group. Simpleng-simple lang po sila. Pero alam ko po, nakikinig sila mabuti sa iyong mga salita. Kaya pagpalain mo ang kalang buhay, ang kalang kabuhayan sa Pilipinas. Maging ang kalang mga employer, Lord. Pabaitin. At kung wala silang takapagmana, ipamana sa kanila ang kanilang kayamanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tandaan nyo yan, ha? Pag yung employer ninyo, walang tagapagmana, ipamamana yan sa inyo. Amen. Ang dami ko ng mga caregiver OFW na pinamanahan sa Singapore, naging bilyonarya sila. Sa Hong Kong, dami rin. Kaya mahalin nyo ang inyong mga employer. Lalo pa pag tiguang na, hanggang sa huling hantungan, mahalin ninyo yan. God bless you. Bye-bye. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks in a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks in a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let the wind say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And oh, let the wind say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow. See you again.